Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po'y dumako na sa ating mensahe po sa umaga po ito. Ang ating mensahe po ay patungkol po sa paggamit ng pera ng iglesia. Ano po? Pag sinabi natin iglesia ay ang local church. Wala naman pong pananalapi yung universal church. Ano po? Hindi binubuo lamang ng lahat ng mga Kristiyano ligtas ng Ebanghelyo sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon. Pag sinabi natin church, local church, ano po? Sa natin ginagamit ang pananalapi ng iglesia. Siyempre, yung pong mga bagay na nasa Biblia, meron layunin yan. Kailangan natin tignan ang tamang layunin na mga bagay, kasama rin po ang pera ng iglesia. Ang church treasury po ay binubuo ng mga perang ibinibigay natin tuwing linggo. Yan ang church treasury. Isa yung pananalapi ng local church, galing sa atin yan, mga individual na mga Kristiyano. So kung wala ibang paraan ng pag-collect ng pera, maliban po sa collection. So wala tayong business, wala tayong gano'n. Ang sinasabi ng Biblia, yun lang ang tanging paraan na makakalikom ng pera ang isang local church. Ito po sa Corinto, chapter 6 verse 2. Kung mapapansin po nyo, ito yung lumang salin, yung ang Biblia. Dahil magandang salin niya. Tuwing unang araw ng isang linggo, yan ang araw po ngayon, araw ng linggo, ang bawat isa sa iyo magbukod na magsimpan. Yun ay naman Tagalog. Kasi ibukod mo siya. Ihiwalay mo kanya. Para may paliwanag po natin. Ang ibig sabihin niya, pag meron tayong pera, either kung tayo po ay monthly na sumasahod, kung tayo po ay empleyado, o kung tayo businessman, meron tayong approximately na kinikita buwan-buwan, binubukod natin ang bahagi no para sa Panginoon. Ayon sa kanyang iginiginhawa. So yun ang basis mo bilang Kristiyano. Ano ba ang iginiginhawa mo sa iyong buhay? So, ganun din ang ibibigay mo sa Panginoon. Upang wag nang gumawa ng mga bagan sa pagpare. Kasi Pablo pupunta sa roon. Para kanya, wag namang pagdating ko, kung parang kanya mag-aambagan kanya. So, binibigyan po tayo ng pattern dito sa talatang ito kung paano ang iglesia ay lilikom ng pananalapi. Ito yung tuwing unang araw sa linggo, hindi tayo nagkakaroon ng collection mula Lunes hanggang Sabado. Wala sa Biblia. Linggo lang ang sinasabi sa atin. Na magkakaroon tayo ng bagan o ayon po sa iginiginhawa ng bawat isa. Hindi po natin pinakikilaman ang ibinibigay ng iba. Katulad ng ibang mga grupo ng mga denominasyon. Kailangan, meron pa silang envelope, tapos may pangalan. Hindi tayo gano'n. Hindi yan ang sinasabi ng Biblia. Ang pagbibigay natin ay naayon sa ating pananampalataya. Ibig sabihin. So, bahala ang kapatid kung ano bibigay niya. In other words, pagdating ng panahon, magbibigay sulit siya sa Panginoon. Sabihin, tama ba binigay mo tuwing araw na linggo? Patuloy ka ng Panginoon. Sa ganung bagay. So, sa English, ito po ang makangalaw, the first day of the week, let each one of you lay something aside. Bago sa atin. Storing up as may prosper, that there be no collections when I come. Kung ikaw'y estudyante, wala ka ba pera? Meron. Binibigyan ka ng allowance sa magulang mo. Okay kayo sa scholar, meron kang stipend. Maybe, meron kang hihiwalay no? Para ibibigyan mo sa araw ng linggo. Bawat isa sa atin. No, yung sinasabi yan. Yung sinasabi sa Biblia. Bawat isa sa atin. Meron kang hinihiwalay. Para ma-illustrate po natin, yung ating pitaka, dalawang bahagi, no? Ang isang bahagi ng pitaka mo para sa'yo. Ang isang bahagi ng pitaka mo para sa Panginoon. So, inihiwalay mo rin sa Panginoon. So, hindi mo nagagastusin yun. Para sa Panginoon na yun, eh. Yung matitira, yun yung para sa'yo. Yun ang yung sinasabi ng Biblia. Hindi yung anong natira sa gastos mo, yung matitira para sa Panginoon. Baliktad yun. Iisipin mo muna kung anong ibibigay mo sa Panginoon. Yung natira, yun na sa'yo. Meron lang kasimple yun, di paligtad.
Kasi pagbaliktad, parang tira na lang sa Panginoon. Hindi naman maganda yun. So yun pong makikita natin paraan. Bakit nagkakaroon tayo ng pera, ang local church? Dahil sa ating amulayan. Yung salitang treasury, hindi rin po English yun, di ba? Tingnan niyo yung Grego nyo, malapit sa treasury. To lay up, store up, akin to thesaurus. A treasury, a storehouse, a treasure. Meron tayong libro thesaurus. Yun po ay treasury ng mga salita ng kailang synonyms, antonyms, at homonyms. Collection yun, di ba? Yung makikita natin. So, ang treasury collection. And then in this respect, na ginagamit natin, pera. Kaya meron tayong church treasury. Meron tayong naiipon every first day of the week. Yan ang makikita natin. Yan ang scriptural authorities of church treasury. Kaya, paano natin gagamitin yan? Kaya basta ano naisip natin, yun ang ating gagawin. Kaya wala tayong karapatan doon. Lahat ng mga bagay na ating ginagawa ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Ano ba kalooban ng Diyos? Hindi ang ating kalooban. Yun ang ating titignan. Tatlo po ang makikita nating gawain ng iglesia, ang pangunahin na ipangangaral. Evangelism. Trabaho ng isang local church na ikalat ng Ebanghelyo. Siyang paraan ng pangangalat ng Ebanghelyo ay pagkakaroon ng mga ngaral. Dito po sa 1 Corinthians 9:14, siya nanggagaling ang kinabubuhay ng isang mangangaral. Siya mangangaral eh. Wala naman sa ibang trabaho, mangangaral siya eh. Sabi rito sa 1 Corinthians 9:14, even so, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. So yung mga nangangaling Ebanghelyo, kailangan mo ay mula sa Ebanghelyo. At ang tanging pera sa Ebanghelyo ay church treasury. So pwede tulungan mula sa church treasury ang isang mangangaral ng Ebanghelyo. Imagine po nyo may kay doktor. Tapos bakit nagpapagamot sa'yo, hindi nagbabayad? Papayag ka ba doon? Paano ka mabubuhay? Kung ikaw isang empleyado sa isang kumpanya at nagtatrabaho ka at di ka binabayaran, papayag ka. Hindi, paano ka mabubuhay? Ganon din ang prinsipyo ng mangangaral. Hindi siya makampera yung mangangaral, hindi. Kung pera pinag-uusapan, huwag ka na mangangaral, trabaho ka na lang. Hindi, para lang mabuhay yung isang mangangaral. Katulad ng tao yan eh. Lahat ng tao may pangangailangan, so is the gospel preacher. Right? So yan isang gamit sa pangangaral. Pangalawa, pwedeng tumulong sa ibang mangangaral sa ibang lugar. Doon po sa 2 Corinthians 11 verse 8. For some reason, si Pablo ayaw tumanggap ng support sa iglesia sa Corinth. Sa susunod na kabanata niya, sa chapter 12, sinabi yung dahilan. Sabi niya, I rob other churches. Hindi na magnanakaw si Pablo. Figurative po yan. Ang ibig niya sabihin, yung pera sanang pwedeng gamitin ng mga ibang iglesia sa ibang dahilan, kinuha ko na kanya. Taking wages from them to minister to you, para maglingkod ako sa inyo. For what I lack, the brethren who came from Macedonia supplied kanya. So, tumulong sa kanya ay yung mga iglesia sa Macedonia. Eh si Pablo ay nasa Corinth, sa Achaia, yung ibang probinsya yun. So, ibig sabihin, pwedeng tumulong ang isang iglesia sa ibang mangangaral, sa ibang lugar. Yun ang sinasabi dito sa 2 Corinthians. Tingnan niyo itong iglesia sa Thessalonica, ginamit nila yung kailang pananalapi para may kalat ang Ebanghelyo sa bawat lugar. Kanya, basahin natin. For from you the word of the Lord is sounded forth, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Ano niya ginawa yun? Hindi na sinabi Pablo. Paano nila ginawa yun? Well, sinasabi ni Pablo, pero ginawa nila. Your faith toward God has gone out so that we do not need to say anything. Nung nangaral kami sa mga lugar na kanya, wala na kami kailangan sabihin, kanya. So ito isang local church na ginawa niyang gawain niya sa pangangaral. Siyempre, may gastos yun, di ba? Anong paraan ng pagpapangangaral po ng Ebanghelyo? Wala sinabi ang Biblia. Dito pumapasok mo yung tinatawag ng generic authority
Na sinasabi ng Diyos, ang trabaho ng local church is to spread the gospel, pero hindi naman sinabi kung paano. Kaya meron tayong gospel meeting, wala naman tayong mababasa nga sa Biblia. Meron tayong Bible trust na pinamimigay, meron radio program dati, meron house preaching, meron home studies, ngayon meron lang pangangaral sa Facebook o sa YouTube. Yun po yung expedient. Hindi sinasabi ng Diyos yung detalye kung paano natin gagawin. So, iniwan sa atin ng Diyos yung desisyon kung paano natin siya gagawin. Kung masabihin mo sa inyong book, chapter and verse, sa gospel meeting, wala tayong mababasa. Pero ang book, chapter and verse ng gospel meeting ay nandoon sa ipakalan ng Ebanghelyo. Generic yun, hindi sinasabing kung paano. So, yun po isang makikita nating paggamit ng pera ng iglesia. Gospel meeting. Kailangan natin ihanda yung mga bagay-bagay. Yung trust, gastos yun. Radio program, may bayad din yun. House preaching. May sa libre yan dahil gagawin ng mga kapatid niya. O mastas, ganun din. At ibang paraan ng pangangarap. May gastos yung iba. So, hindi na ginagamit ng pera ng iglesia sa pangangarap. Pagpapatibay o edification. Hindi sapat na nabautismo natin yung tao. Kailangan siyang lumago sa pananampalataya. At katulad ng ating ginagawa ngayon, ito isang paraan ng pagpapatibay ng bawat sa atin para lumago ang ating kaalaman sa ating pananampalataya. So, edification. Ang ibig sabihin ng edify, build up. Di ba merong edifice ka natin? Isang structure. Di ba ginawa yan? So, edify, build up our faith. Ano ibig sabihin, no? Kailangan ang mga Kristiyano, lumalago ang kanyang pananampalataya, hindi lang nabautismohan ka. Kailangan lumago sa iyong pananampalataya. Ito po ay oikodomi, the act of building, sabi rito. That is just only figuratively in the New Testament. Dahil di naman tayo gumagawa ng structure. In the sense of edification, the promotion of spiritual growth, ganyan. Lumalago tayo sa ating pananampalataya. Yung gawain ng iglesia yan. Itong building na ito, bakit natin ginawa? For edification, doon dito tayo nagtitipon. Gasosyan ng iglesia, di ba? Ginasosyan natin yan. Diba? Para maging sa ating Pero sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Kung titignan yung talatang ito, hindi niya sinasabing linggo lang. Wala siya sinasabing gano'n. Lahat ng pagtitipon, ganyan. Wala kang mapapasa linggo dyan. Di ba? As is the manner of some. So, hindi lang pala unique sa panahon natin, kahit yung panahon na yun. But exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Ako, pinaniniwala ko sa day, yung destruction of Jerusalem. Dahil sa Matthew 24, makikita mo yung karumalduman na mangyayari sa araw na yun, kanya. So, kung para kayo makasurvive doon sa ganung pagkakataon, hindi kayo matibay sa pananampalataya, kanya. So, walang paraan ng pagpapatibay sa pamagitan ng pagtitipon natin. Tayo nag-aasalta ng Diyos. Nagkakamali tayo ng pagpapatibay ng ating pananampalataya ay sa pamagitan ng social bonding. Hindi yun. Pag social bonding, ang pinatitibay na ay relasyon natin sa isa't isa. Hindi pinatitibay ang ating pananampalataya. Tandaan natin yun. Ang pagpapatibay ng pananampalataya ay palaging pag-aaral sa salita ng Diyos. So, huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon. Ngayon, saan tayo magkakatipon? Pwede naman kahit saan. Kung ayaw natin gumastos ng church building, hindi sila ng punong kahoy. Paano kung wala? Kaya nga nagkaroon ng idea na magkaroon tayong permanenteng tipunan, ng pagtitipunan. Kaya ito galing sa church treasury at ginagamit natin sa edification. Hindi lang yun. Marami pang paraan. I-previous natin sa natin kukunin yun, etc. Kung may Biblia tayo, saan natin kukunin yan? Yung mga songbook, saan natin kukunin yan? Swerte nga tayo, libre lang eh. Pero supposed to be, kailangan natin bayaran yan.
At yun ay galing sa ating church treasury, mga kapatid. Dito po sa Ephesians chapter 4, verse 11. Kinakailangan din ng iglesia na magkaroon po tayo ng mga kapatid na nagpapatibay ng pananampalataya. Nagkakamali tayo, magbibigay lang tayo ng tingin o mag-concentrate sa mga aral. Tingnan niyo, basahin natin. And he gave some to be apostles, apostolos, one who said, and some prophets, ito yung mga nagtuturo na diretsong tinuturo ng Espiritu Santo, wala lang gano'n ngayon, and some evangelists, maaral, and some pastors and elders, and some teachers. So may nagtuturo na hindi maharap. Tindaan natin yun. For the perfecting of the saints, unto the work of ministering, unto the building up of the body of Christ. Sa New King James, for the equipping, ganyan. Binibigyan mo siya ng kakayahan, ng abilidad, hindi ibig sabihin. So itong ating pag-aaral, dinadala ng ating kaalaman, para tayo po ay magkaroon ng, we will be equipped sa paglilingkod, kung ano man, sa pagtuturo, etc. So yun po yung trabaho ng iglesia. Mag-develop tayo ng mga tagapagturo, magkaroon tayo ng elders, will be organized scripturally, meron din kaugnayan sa pagpapatibay. So yan po makikita natin. Kaya nilagay yan para magkaroon ng edification sa mga kapatid. Church discipline. Hindi po natin masyadong ginagawa yan. Minsan, pag may mga kapatid na nagkakamali, patuloy na nagkakamali, meron tayong obligasyon na disiplinahin siya. Sayin natin. At yung trabaho ng iglesia yan. Edification din po yan. For indeed, as absent in the body, but present in spirit, hindi naman pumunta si Pablo. Ang ibig lang siya, nagkakaisya tayo dyan. Hindi ibig sabihin. Have already judged as though I were present. Paano siya umatol? Meron siyang evidence. He who has done this deed in the name of our Lord Jesus Christ, when you come to gather together, sabi niya, kailangan siyang hiwalay, ganyan. Along with my spirit, again, hindi siya multo. Ang sinasabi lang ko, ikaisan niyo, ganyan. With the power of our Lord Jesus Christ, deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Ano yung sabihin, deliver such a one to say, iwalay. Kung na dati siya kasama, nasaan siya? Yun ang sinasabi ni Pablo. Para masira yung kanyang kasalanan, ganyan. Ibig sabihin, mapahiya siya at magsisi. Para maligtas siya sa pagdating ng Panginoon, ganyan. Hindi na siya iniiwalay para mapahiya, para for the sake na siya mapahiya lang siya. Hindi lang yun ang dahilan. Kailangan siyang mapahiya para mag-isip siya, na magsisi siya, tiwanan niya pagkakasala niya. Yun ang purpose of church discipline. Na kailangan din natin gawin kasi gawain rin po yan ng edification. So, paano natin gagawin edification? Yung pagsamba. Primarily po yung pagsamba, edification yan. Hindi naman si evangelism technically. Dahil karamihan sa atin, mga Kristiyano. Yung mga lectures yung ginagawa. Yung Bible class, yung kanina. Yung online studies ngayon, edification yan. Songbooks. Yung upuan. Yung church building, etc. Bakit meron tayong upuan? Pwede rin wala, nakatayo tayo. Pwede naman yun. Makatayo tayo 2 oras. Wala tayong upuan, pwede rin yun. Kung nagre-reklamo sa upuan, malaki ng cash natin dyan, yung tumayo tayo. Wala naman kasalanan kung nakatayo tayo, di ba? Kaya lang, sino gusto nang tumayo ng 2 oras? Meron tayong upuan. Kung naman gusto natin gawin sa upuan, pwede yan. Edification po yan. Ang susunod yan ay ang benevolence. Ang benevolence, ang ibig sabihin paggawa ng mabuti. Benevolence. Mabait, matulungin, yung ibig sabihin niya. So sa benevolence, sino tinutulungan? Ang mga nangailangan, mga kapatid. Yung ba'y kaisipan lang natin, wala sa Biblia. Kung yun ay kaisipan lang natin, kasalanan yan. O, tingnan natin kung nasa Biblia po yan. Ang church benevolence, bakit natin kailangan tulungan ng isang kapatid? Lahat po ng kapatid, nagtatrabaho tayo. Sa ating trabaho, doon natin kinukuha ang ating gagastusin sa ating mga pangangailangan. Yun ang normal na buhay natin. Pero dumating ang panahon
nagkakaroon ka ng isang need na hindi mo na kaya. It's beyond. Siya yung kakayahan. So, emergency lang yan. Temporary. Ito yung sitwasyon na isang Christian, hindi na niya kaya na gampanan yung kanyang pangangailangan sa kanyang normal na paraan. Example, nakasakit ka. Hospital ka, wala ka ng pera. Pangalawa, nagkaroon po ng famine, kagutuman. O kaya, bagyo, nasira yung mga bagay-bagay, o lubog, etc. At may mga kapatid na nagkaroon ng pangangailangan. Imagine niyo kung nalubugan ka, wala kang makain, wala kang tirahan. Yun ay pwede tulungan niya ng iglesia, yung mga kapatid na yun. Halimbawa, nagkaroon ng typhoon, na wala ka ng tirahan. Pwede kang tulungan ng iglesia ganun paraan. Yun ay benevolence yun. It's a matter of life and death. Hindi natin pinag-uusapan yung once. Nasabihin, lalapit sa ato yung kapatid, alam mo nga niya, yung bubungan ng bahay ko, kanya, gusto kong palitan. Di ba ako pwede tulungan ng iglesia? Hindi ka pwede tulungan, hindi ka dapat tulungan. Meron ka pa naman bubungan eh. Kaya nagkaroon ng typhoon, nakanggal yung bubungan mo, wala kang paggastos. Pwede ka tulungan ng iglesia doon. Life and death yun eh, di ba? So yun ang realm ng benevolence. It's a matter of life and death sa isang kapatid na hindi niya kayang tumunan. So, normal niyang paraan. Tingnan natin ang talata. Tingnan niyo, dito po sa 1 Corinthians chapter 16, 1 and 2. Now, concerning the collection for the saints, ganyan. Kailangan malagyan natin ng umulian? Hindi na. Dito po sa harap po natin, meron dalang CR dyan, di ba? Yung isa, ang babae. Yung isa, panglalaki. Meron bang only? Kung normal ka nag-iisip, pababae, hindi ka papasok doon, lalaki na eh. Hindi kailangan sabihin, women only, ganyan. Wala pa akong nakita siya na gano'n. Nakalagay lang, babae, ganyan. So, common sense, pang babae lang yun. Hindi ka papasok doon. Kung palalaki, wala pa naman nakita babae pumasok siya na lalaki. Buti pa yung lalaki, marami nagkakawal kung papasok siya ng babae. Pero kung kilala, preacher siya. Nag-cross, nagbabasa daw siya. Tapos sumunta sa siya. Pagkalapit sa siya ng babae, sigaw yung babae, mabas siya. Pero bakit sumigaw? Yung pambabae lang ito kanya. Yung lalabas ka ito. Wait ako na yun. So, yun yung tinatawag natin specific. Ni-specify kung para kanino yung collection kanya. Collection for the saints. As I have given orders to the churches of Galatia. So, hindi lang itong utos sa Corinto. Ito inuutos rin ni Pablo sa Galacia kanya. So, you must do also. On the first day of the week, yung araw na yun, let each one of you lay something aside. Meron tayong ihiwalay, storing up as may prosper, that there be no places when I come. So, ito ang bagay na ito ay special lang ginawa para sa mga kapatid na taga-Jerusalem na nangangailangan. Dahil si Pablo ay pupunta noon sa Jerusalem, tingnan ninyo. When I come, whomever you approve by your letters, I will send to bear your gift to Jerusalem. Sabi niya, kung sino man sunurin nyo, siya magdadala nito sa Jerusalem. Ganyan. But if it is fitting that I go also, they will go with me. Ganyan. So, sinong responsible sa tulong? Yung taga-Corinto. Sila magdadala ng tulong na yan. Pero, kung nangangailangan sasama, di ba? Sasama sa kanila. So, kanino ibibigay? Sa mga kapatid na taga-Jerusalem. Yun ang makikita natin. Pabigay pa tayo ng detalye doon. Para saan? Ito'y tumutugo pa rin doon sa bagay na yun. But now, I am going to Jerusalem. Yung pa rin na 1 Corinthians 16, yung tulong doon. To minister to the saints. Kanino? Sa mga kapatid. For it pleased those from Macedonia and Achaia to make a certain contribution, yun nga po, yung tulong, for the poor among the saints who are in Jerusalem. O sino tinulungan? Yung mga mahirap sa mga kapatid na taga-Jerusalem. Tanong, wala bang mahirap na di kapatid sa Jerusalem? Meron, ba't di na tinulungan?
Sapagkat ang tulong ng iglesia para sa mga kapatid lahat. Kasi kung pwedeng tumulong sa di kapatid na nangangailangan, di mo siya tinulungan, nagkasala ka. Hindi nagkasala si Pablo niya. Di ba? Tuloy po natin. Dito po sa Acts chapter 11 verse 3, iba naman ito. Nagkaroon po ng famine, nagtagputo. Then one of them, named Agabus, stood up and showed by the Spirit, ito yung sinabi ng Espiritu Santo, that there was going to be great famine throughout all the world. This also happened in the days of Claudius Caesar. Ito pong sali na ito lamang merong also. Ito din na may magsali, wala yung also. So ito yung nangyari sa panahon ni Claudius Caesar na nagkaroon po ng tagputo sa buong sa kalibutan ng buong Roman Empire. Nagkaroon ng matinding tagputo. Yung Antioch, bagamat nasa sanglibutan yun, hindi sila masyadong natamaan. Kaya sila yung magpadala ng tulong. Then the disciples, each according to his ability, determined to send relief to the brethren dwelling in Judea. This they also did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. Sino tinulungan nila? Yung mga kapatid na nangangailangan na nananahan sa Judea. Question ulit. Ito po yung tagguto sa mundo. Wala bang nagutom na di Kristiyano? Meron. Bakit hindi na tinulungan? Dahil ang sinasabi ng banal na salita, ang pwedeng tulungan, maaaring tulungan lamang yung mga kapatid na nangangailangan. Pag ang pinag-uusapan natin ay galing sa church treasury. Kung pera mo yan, bahala mo siyang tulungan mo kung pera mo yun eh. Pero pinag-uusapan pera ng iglesia, yun ang sinasabi dito. Tuloy po natin. So, work of the church, evangelism, edification, benevolence. Tatlo lang yan. Wala nang ibang gawain ng iglesia kundi tatlong yan. Kaya kung gagawa pa tayo ng ibang gawain, may nagkakasala tayo ha. Kailangan siguraduhin natin ang ginagawa natin, either ito yung pangangaral, pagpapatibay, o pagtulong sa mga kapatid na nangangailangan. Wala nang iba. Wala tayong entertainment. Bawal yun. Hindi gawain ng iglesia mag-entertain. Kaya gusto mo mag-entertain, pumasok ka sa stand-up comedy. Huwag siya hindi gawain ng iglesia po yan. So, tatlo lang ang trabaho ng iglesia. So, sino pwedeng tulungan ng iglesia? Yung local preacher, pwedeng supportahan mo yan. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 40, sabi nito, even so the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. So, yun po yung makakaral. Pangalawa, yung preacher sa ibang iglesia, I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, making request for you with all joy, for your fellowship in the gospel from the first day until now. So, may mga pati preacher sa ibang kongregasyon. Si Pablo, tinulungan siya ng kongregasyon na nasa Pilipos. Tapos, isa pa, yung may elders. Dito, elders mo yan. Let the elders who will be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. Pag sinabing word and doctrine, sila yung maharap. May mga elders na maharap. For the scripture says, you shall not master an ox while it treads out the grain, and the laborers worthy of his wages. So, anong pinag-uusapan dyan? Hindi ka bubuhay kanya. So, pwede rin i-supportahan ng elders kanya. Lalo na yung pag-maaral din, sabi niya, sabi ni Pablo. Yung nagtinitrain natin maging preacher, hindi natin susuportahan yun. Hindi pa naman siya mga ngaral. Pero yun ay gastos na yun, bilang isang tao. Katulad ng pag-eskwela, mahal na siya doon. Hindi natin pwede tulungan yun. O kaya, meron tayo children Bible study. Pwede ba natin gastos yung pagkain nila? Hindi. Yung mga ibang material na kailangan sa pag-aaral, kung pwede, pero hindi yung pagkain. Pagkatapos, makikita natin, gospel meeting, yung pagkain sa gospel meeting. Hindi rin gawain ng iglesia yan. Actually, hospitality yung pagpapakain. Di ba? So, pera ng individual yun. Kaya tayo, iniipon natin sa pera nating individual yung para sa pagkain. Hindi natin ginagamit yung pera ng iglesia.
Sabihin, naging issue po yan. Tinatanong ng iba, hindi ba natin pwedeng gamitin yung pera iglesia para magpakain tayo sa gospel meeting? Pwede mong gamitin yun, pero kung ang pinag-uusapan ay kung meron tayong scriptural authority, hindi natin pwedeng gamitin. So, sa mga social activities, hindi pwede. Hindi halimbawa, gastos natin, magkaroon tayo ng ganito, entertainment, sports, hindi natin pwedeng gamitin yan. Hindi po gawain ng iglesia po yan. Ang gawain ng iglesia ay purely spiritual. So, hindi po gawain ng iglesia magkaroon ng social activities. Individually, nasa atin yun, gusto natin gawin. Pero hindi po ang iglesia, mga kapatid. So, yung hindi preacher, halimbawa, tatay si brother dito, si brother Macho, sino man, babayaran ba natin siya? Hindi. Bakit ba siya babayaran? Ang purpose ng pag-support sa isang preacher ay dahil sa pangangailangan niya. Mabuhay, di ba? Eh kung nagtatrabaho lang sila, meron silang anak po, iba mababayaran. Ano yung pangangailangan na para bayaran mo sila? Wala. So wala tayong scriptural authority na bayaran natin basta nagtumayo sa harap at nagturo na unless otherwise, isang maharal. O inimbitan natin preacher mula sa ibang lugar. So bilang pagtatapos, ang church treasury ay ginagamit lamang para gawin ng iglesia gawain niya sa pangangaral, pagpapatibay, o benevolence. Yun lang. Otherwise, wala na tayong authority na gastusin gamitan ng pera ng iglesia. Maliban sa tatlong ito, wala na po tayong karapatan gamitin sa ibang bagay. Doon lang po sa sinasabi na abanalang sila. Bakit natin tinuturo ito? E meron tayong church treasury. So dapat tiyak tayo na doon lang natin ginagamit yung pera ng iglesia. Doon sa sinasabi ng banal na kasulatan. So ito po ang ating mensahe po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana natutunan natin yan kasi naging usapin din po sa mga kapatid. Maraming salamat.